Greta, andito rin ba sa ospital na tong anak ko? Pwede ko ba siya makita? Ah, wala po eh. Nasa ibang ospital po kasi siya naka-confine. Tsaka ano po, alam nyo dapat doon ho kayo dadalhin eh. Kaso nga lang, andito po yung doktor na titingin po sa inyo. Tsaka wala rin po siyang advice ng doktor na dalawin pa. Kaya, ayun, hindi rin po natin siya makikita. Sabi ng anak ko, mapagkakatiwalaan daw kita. Aba, oo naman ho, syempre. Ano po bang gusto niyong gawin ko para mapatunayan ko po sa inyo na mapagkakatiwalaan po talaga ako? Gusto niyo mag-tumbling ako, mag-split, lahat po gagawin ko para po sa inyo. Promise mo sa akin, hindi mo ko iiwan, ha? Opo. Promise ko po sa inyo, pex man, mamatay man, sinusumpa ko po, hindi ko po kayo iiwan. Tara na po. Pasok na po natin. Sige po. Dok, okay na po ba ang nanay ko? Alam niyo po ba yung lagay niya ngayon, kung ayos ba siya? 1 week pa po bago lumabas ang MRI results. Doon pa lang natin malalaman kung nagkaroon ng brain damage ang kanyang pagkakakoma. At doon lang din natin malalaman kung ano ang naging extent ng damage. Dok, 1 week, hindi pa pwedeng iparas yun. Kasi parang dagdag alalahanin ko pa po yun, tsaka kaba kapag 1 week pa. I'm sorry, pero saka pa lang natin malalaman ang next steps once lumabas ng lab results. Dok, based po ba sa experience nyo as a doktor, may mga present po bang kondisyon kagaya sa nanay ko na gumaling? May pag-asa po ba siyang bumalik sa dati? Yes, I have encountered similar cases in the past. Pero gradual at hindi biglaan ang recovery ng pasyente. But don't worry, ma'am. Gagawin po natin ang lahat para may balik siya sa dati. Greta? Po, nandito lang po ako. Di ba nag-promise po ako sa inyo na hindi ko kayo iiwan? Ayan na, tinupad ko po yung promise ko sa inyo. Umalis na tayo dito. Ayoko dito. Sorry po, kaso dadaan pa po tayo ng psychologist. Kailangan pa daw po kayo matignan. Ayoko dito. Baka may makakita sa akin eh. Wala ho. Ako pong bahala sa inyo. Promise ko po sa inyo, pagkatapos po natin dumaan sa psychologist, uuwi po tayo kaagad at wala na po tayong ibang dadaanan. Thank you po ulit, ha. Buti na lang kasama ko kayo. Kasi kung hindi nadala agad si ate dito, baka wala na akong ate ngayon. Yeah, sure. Babe, can we go now? Wait, babe, wait! Babe! Intayin muna natin yung doktor para malaman natin yung kalagayan ni Allison. We already did our part. Tumulong na nga tayo eh. There's nothing else we can do here. Hindi pa nga natin alam kung ano kailangan talaga ni Allison. I don't care. Baka may makarecognize pa sa atin dito. Baka may makita pa sa atin na tayo naghatid sa taong yan. Blair, something terrible happened to Allison. Tapos yun pa din yung concern mo? Parang wala naman kayo pinagsamahan. Bahala ka na nga. Stay as long as you like. Pero ako, aalis na ako. I don't want to ruin my reputation by being associated with that filthy skank. Ang sama mo naman magsalita, Ate Blair. Akala ko pa naman totoong kaibigan ka ni ate. Well, not anymore. Because I'm allergic to trash. Anak, malayo pa ba tayo? Konting tumbling na lang po eh. Malapit na po tayo.
tayo tumigil? Kasi po, nandito na po tayo. Tara na po. Gusto ko pagbalik namin ng husband ko, ayos na lahat ng display sa windows. Oh my God, nag-text si Blair. Anong sabi? Si Allison daw, she's too drunk. She hit her head on the coffee table glass. Dinala daw ni Jared sa hospital. What? Ano ba? Papansin lang yung babaeng yan eh. Sinadya niya yan just to get public sympathy. How desperate and pathetic. Saan ka pupunta? I thought we're going to have lunch. I just remembered. May meeting pala ako sa City Hall this afternoon. Parang pabigla-bigla ng ata yan. Ano sinabi ko? I just remembered. Ang dami pa sinasabi. Fine. Do you want me to come with you? No. Stay here. Nung tinititingin ninyo, trabaho nga kayo ulit? Ma'am, paalala lang po ha, safe place po ito. Wala po kayong dapat ipag-alala. Pero kung nahihirapan po kayo pwede po tayong tumigil anytime. Okay po? Gusto ko lang po sanang malaman kung ano po yung huli ninyong naaalala bago kayo na-coma. Masikip. Masikip siya, tsaka madilim. Ano yun nakatakas ako. Kaya nakita ko yung anak ko. Ang akala ko noon, ligtas na ako Pero gusto nila talaga akong patayin. Kami ng anak ko, gusto nila kaming patayin. Wala silang awa. Mga hayop sila. Talagang gusto nila kaming patayin. Pinahirapan kami ng anak ko. Mga walang awa, mga hayop. Tapos na po yun. Hindi na po mangyayari ulit yun.